Excitement sa imo kasing-kasing sa adlaw na kamo mag-unite na din sa imo Ginoo. Right? Adlaw na makita na nimo ang iyong mga kanahalan sa kinabuhi na nipanaw na pinagi sa kamatayon. Tigala igsoon, kanahan excitement, imo din ang mangkon kung ikaw luwas na. Kung ikaw nakaangkon na sa kaluwasan na andam ihatag sa Ginoo karong pagabihin. Kagabi. Atong giyan. So you gotta explain more about that. Our pastor will speak more about the salvation of our Lord. And we have come to the most important part of our service, and that is the preaching of God's Word. And without further ado, I would like to request our pastor, Pastor James, to give to us the Word of God. Amen. Amen. Thank you, Special, and thank you, Brother Fairlo. Thank you po, Church, for that welcome nga inyong gihatag karon nga kagabhion, no? So, mga kaigsuunan, I would like to ask everybody to please give your attention to the Word of God karon nga kagabhion, atong ihatag ato ang mga pagtagad, atong igdulungog, ang ato ang mga atensyon ngadto sa paminaw sa pagwali sa pulong sa atong buhi nga Dios. I hope by the grace of God that God's blessing will be upon every one of us karon nga takna sa kagabhion. Okay? Okay, so by this time, mga kids ha, atong hangyon itong mga kids nga magbehave sa para mahimong kuan ani atong mga bata mag-quiet sa ta atong tagaan og pagtagad ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Now, every services alang sa kasayuran sa tanan, naatay ginabuhat nga series of lessons. Series of lessons mga kaigsuonan, and ang atong series of lesson karon is naata sa Book of Galatians. Specifically, we are already in Galatians chapter 3. So ato nang nahuman ang 2 Corinthians. And now we are in the book of Galatians, chapter 3. Okay? And we will be studying tonight verses 19 down to verse 29. And I hope mahimo ning blessing sa ato karon. Mangutana ka, pastor, nganong ato mang ginaganid pagtuon ang kana nga mga books, pastor? And ato nang ginaganid mga kaigsuonan og tuon, chapter by chapter, verse by verse. Why? Because the epistles, kanang epistle, ang meaning ana, letter or sulat. Kung nakadawat nakag-love letter, kanang epistle is mura gyapon nagsama ni ana. Usa siya ka epistle, usa siya ka letter mga kaigsuonan. Kung makadawat kag letter, ang letter nga imong madawat, dili na nimo basahon karong adlaw ang unang chapter, pagkaugma ang ikaduhang chapter. Kay in the first place, walay tawo nga gahimo og letter nga butangan niya og chapter og verse. Wala. And ato makita mga kaigsuonan, kaning chapter og verse sa Bible, tawo ray nagdugang ana. Remember na ninyo. Originally, wala gyud chapter, wala gyud verse ang imong makita sa Bible mga kaigsuonan. Whole sulat na siya, dire-diretso na, wala na na-divide sa chapter o sa verse. Tao ray gabuhat-buhat ana mga kaigsuonan for convenience. Para ang mga tao, dili sila makalimot kung aha pangitaon. Pero para sa ako, imbis nga makatabang nakadaot na noon ang chapter o verse. Ngano? Tungod kay ang mga tao nahimong tapulan. Imbis tun-an ang tibuok sulat ni San Pablo mahitungod sa mga taga-Galacia, ang naitabo sa mga tao karon, pili-pilion na lang kung unsa dapit sa book ang ilang paborito nga verse. Higala igsoon, you cannot understand a verse apart from its whole context. Mao na daghan kaayong mga Kristohanon karon nga abi nilag nakasabot na sila sa Biblia pero ang ilang nasabtan bersikulo ra. And in the book of Galatians, ang paborito sa mga katawan is bury one another's burden. Ang nadirect makita. Ha? Chapter 6. Okay? Ha? Ang katungkuan,
Katong, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. Ano na makita? Chapter 2. So ato makita ang mga kaigsunan, katong giingon niya nga kuan, nga if there is among you preach any other gospel, let him be accursed. Ano na makita? Chapter 1. So natay mga favorite verses. But the whole book, wala na to nasabti because of the chapters and verses. There are people manghinambog nga sila kunoy nagdugang sa chapter, sila kunoy naghimo sa bersikulo. And I tell them sila'y naguba sa Biblia. Mauna ang mga tao karon is dili na wala na kasabot sa tibuok tot sa pulong sa Ginoo, namili na lang mga bersikulo, namili na lang og mga chapter nga ilang gitawag na paborito. And the reason why we wanted to study ang tibuok Word of God, ang tibuok Galatians at yung ganiron, nganuman because we wanted to be rooted in Scripture. We wanted to know the Bible more atong masabdan mga kaigsunan ang whole context. And if you wanted to understand more about these books, all of this lesson is put into it is recorded na sa YouTube, na sa Facebook. If you wanted to go back to those lessons nga ato anang nahisgutan mga kaigsunan. Today we are in the book of Galatians chapter 3 verses 19 down to verse 29. Palihog manindog ta alang sa paghatag og pagtagad sa pagbasa sa pulong sa atong Ginoo mga pinangga. And akong basahon ang pulong sa Dios. Please follow me with your precious eyes. The Bible says verse 19. Wherefore then serveth the law. It was added because of what? Gidugang kuno ang balaod tungod sa mga kasalanan. Till the seed should come to whom the promise was made. And it was ordained by angels in the hand of a mediator. Now, a mediator is not a mediator of one, but God is one. Is the law then against the promises of God? God forbid. For if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law. You see, tanawa ra gud no? Verse 21, og naa pa kunoy balaod nga makahatag sa kinabuhi, ang kaluwasan unta pinaagi nas pagtuman sa balaod pero wa man. Verse 22, but the scripture hath concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been what? Baptized into Christ, have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promises, or to the promise. Let's pray. Father God, salamat Ginoo sa paghatag og panalangin sa amua karon. Thank you for these people. Thank you for guiding us, and thank you Lord sa paghatag og barricade sa amua karon Ginoo, protecting us from the attacks of the devil. I pray that you would bless these people, bless the word of God for Jesus' sake, Lord. For Jesus' sake, Lord, please, for the honor of Christ, for the glory of the Lord Jesus, for the glory of the Holy Spirit, for your glory, O Father, I pray, make this sermon is something, Ginoo, that would touch the hearts of people. In Jesus' precious name, Amen and Amen. Palihog, manglingkod tang tanan. I would like to entitle the message this evening, mga kaigsunan, as Law as a Proof of Our Need. Law as a Proof of Our Need. Mga kaigsunan, in chapter 3, di ba, sa chapter 1 o sa chapter 2 sa book of Galatians, atong nakita that the Apostle Paul proved to the Galatians ngano nga ang iyang mensahe tinuod, nga ang iyang authority gikan gyud kang Jesus Christ,
kay naa may manangil kang Apostle Paul, nganong mutuo man minimo, nga dili man gagikan kang Saint Peter, wala man kay connection sa mga apostoles. Okay? Because we know that the Apostle Paul, si San Pablo, dili siya apil sa 12 ka-apostoles ni Jesus Christ. Wala sa ilabot atong 12 disciples si Apostle Paul. So, sa diha nga nagsugod sa siyang ministry, there were people nga ingon sa iya nga nganong motuo man minimo nga wa man gani ka naka-connect didto kang Pedro didto sa mga apostoles. And the Apostle Paul proved to them his authority and his message is right. First, iyang gingon nga ang iyang mensahe tinuod, gi-recap niya ang iyang kinabuhi, sa unsang pamaagi that the Lord Jesus Christ Himself taught him about the gospel. Kiklaim ni San Pablo nga ang nagtudlo mismo niya si Jesus Christ mismo sa iyang gospel. Og namang galing magtudlo og lahi nga gospel, gawa sa iya nang natudlo, ingon pa niya, let him be accursed. Kay wala na ilaing gospel, wala na ilaing maayong balita sa kaluwasan, nga dapat iwali, katurang mensahe nga susama sa giwali ni St. Paul. Now, giunsa ni pag-prove nga ang iyang mensahe tinuod. Giklaim ni Apostle Paul nga after 14 years, gikan siya sa Arabia, kay 3 years man siya gitudloan ni Jesus Christ mismo sa Arabia. Jesus Christ nisaka na sa langit, resurrected na to na sa langit, but Jesus Christ came to Paul in order to train Paul himself. Jesus Christ himself nag-train kang Paul. And to prove na tinuod ang iyang claim na ang mensahe niya gikan kang Paul, ang gibuhat ni gikan kang Jesus Christ, ang gibuhat ni Paul after 14 years niadto siya sa Jerusalem para makikita sa mga apostles nga nauna niya. Makikita ilang Peter, ilang James, ilang John, the rest of the apostles. Now, pag-abot dito, gi-share ni Apostle Paul ang na-learn niya nga mensahe gikan kang Jesus Christ ngadto sa mga apostoles, ug ang mga apostoles bisan pag wala sila magkitaay, bisan pag wa sila mag-uban, walay nadugang bisag gamay ang mga apostoles sa mensahe ni Apostle Paul. Kay nga naman, kompleto na ang mensahe nga giwali ni St. Paul. So meaning, bisan pag wa sila nagkitaay, sulod sa pila ka tuig, kay wala may Facebook, no? Kaniadto. Wala man sila access para mabawan ni Paul unsa ang mensahe ni Pedro. Pero, pag-abot nila, pareha silang mensahe, ngano, naprubahan nga ang mensahe ni Paul o ang mensahe ni Pedro o sarag gigikanan gikan kang Jesus Christ. Kay ang nagtudlo kang Peter, mauman po di ay ang nagtudlo kang Paul, mao na pag-abot nila, pareha silang mensahe. You see? Mahibawaan nimo mga kaigsuonan nga kining mga katawhana is parihara o gigikanan, parihara ang espiritu ang gigikanan, parihara ang Ginoo ang gilagaran, nga naman pareha silang mensahe. And to further prove to the Galatians sa chapter 2 nga iyang mensahe ni Pablo tinuod, di ba kinsa man ang first appointed pastor of the Christian church? Si Peter. Pero si Peter, pagka chapter 2, nagpabadlong pag-usab. We heard nga si Pedro mga kaigsuonan, nagpakaaron ingnon siya. Ato makita as a recap nga niadto siya na po yung bisita si Antioch. Kaya ang headquarters ni Paul sa Antioch man. Siya na po yung bisita si Antioch. Unya ang mga Kristohanon nga kadaghanan sa Antioch is mga Hintil or mga Gentile, dili mga Hudiyo. Pag abot niya dito sa Antioch, pag mangaon sila or pag mag-Lord Supper sila, they share one table. Nag-share si Pedro. Nagkauban niya kaon ang mga Gentile, kung unsa ang gihain sa mo, kaon sa unay baga pangutana, kay naka-learn na siya sa chapter 10 sa Acts about kang Cornelius, nga ingon ang Ginoo, ayaw tawga og hugaw ang gilimpyuhan na sa Dios. So mo na nga di na siya mo question. Pero ang problema, James, the brother of the Lord Jesus Christ, seemingly the leader of the Jerusalem church, nagpadala og mga katawhan didto sa Antioch ni Apas kang Paul, kang Pedro. Pagkakita ni Pedro nga naay mga Hudiyong mga Kristohanon, kamulo silang gapangaon, di na siya muuban.
nilikay na siya, nganuman, mahadlok siya, maulaw siya, nga makita sa mga Hudiyo nga Kristohanon, nga nagkaon kauban ang mga hintil. Kay sa balaod sa mga Hudiyo, bawal makiguban o kaon ang usa ka Hudiyo sa mga hintil, kay para nila, mga mahugaw ang mga hintil. So, nilikay siya. Unya, ang mensahe ni Kristo, nag-ingon man, nga wa na'y kalabutan ang pagtuman sa balaod sa imong kaluwasan. Wa na ka na ilalom sa kaluwasan, sukad ikaw nagtuo kang Kristo. Unya, ang gibuhat ni Pedro, kay gusto niya i-uphold ang balaod, kay naulaw siya sa mga Hudiyo nga mga Kristohanon, nisibat siya, murag iya karong gipakita, nga importante gihapon ang balaod para sa imong pagkamatarong. Wrong message, pinagi sa iyang aksyon. Wala niya gisulti, pero ang iyang binuhatan, nagpakita sa iyang kaugalingong sayop. Mauna, nga gikasabaan siyang St. Paul. Gikasabaan sa ni Pablo mga kaigsuunan. Pagkasaba sa iyahan ni Pablo, wa gid tawo ni tubag si Pedro. Ingon pang Pablo sa iya, ikaw, Pedro, nagkinabuhi ka susamas mga hintil. Nganong pugson man nimo karon ang mga hintil nga magkinabuhi susamas mga Hudiyo? Wa ka naglakaw sa saktong pamaagi subay sa maayong balita. Iyang gikasab-an si Pedro. Meaning giprove niya, I understand my message, kay bisan gani ang first pastor of the Christian church nga si Pedro, ang inyong leader sa Jerusalem, ako ganing gikorek. So it is proven that the message of the Apostle Paul was from the Lord Jesus Christ ug nasa otoridad. Ug ang mensahe ni St. Paul, mga kaigsunan, samang mensahe nga atong ginawali sa mga katawhan karon. And in chapter 3, iyan ang ipabarog ang iyang otoridad. Sa chapter 3, sa atong chapter karon, atong makita mga pinangga nga mga kaigsunan that the Apostle Paul is now arguing against legalism. Nganong mali man ang inyong mensahe, kay na may mga false preachers nga nakabot sa Galacia nga nagwali og lahi nga maayong balita nga ang balaod daw kinahanglan para sa imong pagkamatarong para maluwas ka. Now, giprove na karon ni gipabarog niya iyang punto. Duha ka punto sa verses 1 paingon sa verse 18 ang gipakita ni St. Paul. Unang punto, mga kaigsuonan, sa inyong experience, simula pa niya, based on your experience, sa unsang pamaagi man ninyo nadawat ang Spirit of God. Katubang nagtuman mo sa balaod o katong nagtuo mo kang Kristo, based on your experience. Ang tubag, wala gyud nila madawat ang Espiritu sa diha nga nagtuman sila sa balaod. Nadawat lang nila ang Espiritu when they believe. You see? Aningon pagid ni Pedro, ni Paul, sa unsang kinsa man sa inyo, katong nakahimo og mga milagro, katong nakahimo og mga katingalahan, katubang nagtuman sa balaod, o katubang nagtuo kang Kristo. Ang tubag, katong mga nagtuo kang Kristo. So based on experience, dili ang balaod may muhatag sa imuha o kagamhanan o gitawag nga kaluwasan, but ang pagtuo kang Kristo. Second argument, based on Scripture. Sige tawag nga, Abraham, sa unsang pamaagi man siya nakaangos pagkamatarong. Ingon pang Biblia, sa Book of Genesis, si Abraham mituo sa Dios. Ug ang iyang pagtuo, giisip sa Dios nga iyang pagkamatarong. So si Abraham naluwas, pinagi sa pagtuo. You see? Unya, kadtong maong covenant na gihatag sa Ginoo sa kang Abraham is a covenant nga ang Ginoo ra gyud ang ni fulfill. Wala na niya giapil sa Abraham. Kay para bisan pag masipyat si Abraham, mabarog yapon kay saad man. Di ba? Saad man. So ang saad, mga kaigsuunan, ang Ginoo may mo fulfill. Pananglitan, dili makapadayon si Abraham, bisan pag dili sa makapadayon, nag-oath man ang Ginoo sa iyang kaugalingon. Bisan pag dili matuman ni Abraham ang iyang side, tumanon gyapon sa Ginoo kay ang iyang oath, iyang promise, na-oath niya siyang kaugalingon. Munang giingon. And if you wanted to know more about that, you can find our lesson sa tuang page, mga kaigsuunan. Now karon, ang argumento karon kay naghisgot man si Apostle Paul og balaod. Di ba? Paghatag sa promise, 430 years ni abot ang balaod pinagi kang Moses. Unya pag abot ni Jesus Christ ang balaod i-abolish
Kay para ang kaluwasan pinagis pagtuo. Na mangutana ka, nganong na pa may balaod? Unsa may pulos sa balaod ganong tagaan pagyug balaod nga in the future walaon naman na gyapon pagtuo man day makaluwas. Nganong naay balaod gi-explain ni Paul karon. Mao na atong hisgutan karon sa tong text mga kaigsunan. Naghisgot og balaod dili kanang balaod sa gidapawan kun dili katong balaod sa Ginoo, katong 10 commandments atong ginahisgutan ha. Ang atong ginahisgutan karon nga balaod ganong idugang patos Ginoo tong law. The 10 commandments and the rest of it nganong gidugang patos Ginoo nga di man day gyapon to makaluwas. Di man day gyapon to makahatag og pagkamatarong. Di man day gyapon to makahatag og kinabuhi. Nganong gidugang patos Ginoo? Unsay purpose sa Ginoo? Ato nang sabton karon. And I hope human ani nga mensahe mga kaigsuonan, mas mulahom ang imong pagsabot sa kaluwasan, mas mulahom ang imong pagsabot sa Biblia. Now, first of all, ang saad gihatag kang Abraham. Unyaon sa katong ingon sa Bible gani? Katong saad, ang tagapagmana atong saad, pila ka buok? Isa ra. Sige sa to si Jesus Christ, ang tagapagmana ni Abraham. Okay? Now, tanawang verse 16. Now to Abraham and his what? Seed, where the promise made. Okay? He saith not unto seeds, as of many, but as of one, unto thy seed which is what? Christ. Now, ang saad sa Ginoo, ang makadawat lang is isa lang ka tagapagmana ni Abraham, seed man. Wala man ang Bible nga seeds, meaning mga tagapagmana. So meaning, ang tagapagmana sa saad, dili di ay Israel. Dili Israel ang tagapagmana sa saad, kang Abraham. Ang tagapagmana sa saad di ay mga kaigsuonan, isa lang, kinsa man, si Jesus Christ. Now karon, kung isa lang ang tagapagmana sa saad, si Jesus Christ lang, sa unsang pamaagi ta maapil nga si Jesus Christ ra man day tagapagmana. Wa man tay labot, apil Israel way labot. Kasi si Jesus Christ sa tagapagmana. Si Draman. Recipient sa law, tibok Israel. Pero ang tagapagmana sa isara. Unsaon na to maapil karon? Diha mosulod ang role sa balaod para makaapil ta sa saad. Atong sabton karon, mga kaigsuonan, sa unsang pamaagi nga nahimong gikinahanglan ang balaod para mahimo tang apil sa saad sa Ginoo kang Abraham nga ang tagapagmana walay lain si Jesus Christ lamang, mga kaigsuonan. So karon para ato na masabtan para aha ning balaod. Nganong gikinahanglan ihatag sa Ginoo? Number 1, mga kaigsuonan, ang balaod gihatag sa Ginoo para ang mga tao mailhan nila, mahibaw-an nila kung unsa sila ka mga magkasasala. Munay hinungdan nga nay balaod para mahibaw-an nato kung unsa ta ka magkasala. Ano ang atong text? Verse 19. Wherefore then serveth the law. It was added because of what? Transgressions. So ang balaod, mga kaigsuonan, di kakabalo nga kawatan ka kung wa nag-ingon ang balaod nga ay pangawat. Di kakabalo nga mamamatayng tao day ka kung wa nag-ingon ang balaod nga ay pagpatay. Sa ato pa mga pinangga nga mga kaigsuonan, nailhan nato nga dili maayo ang daghang mga binuhatan, dili maayo ang pangibog sa atong mga unod, ang mga butang nga gusto natong pagabuhaton, dili maayo kay ang balaod nagsulti. O gipanahong sa ato nga makasala ta. Ang balaod is the reflection of the holiness of God. Kung gusto nimo mabawaan kung unsa kabalaan ang Ginoo, tan-awa ang balaod na ay mga butang nga di niya gusto. Usahay ang atong unahuna bitaw, ang Ginoo kay acceptance, ang Ginoo kay gitawag nga love, ang Ginoo kay dili mo reject. Yes, God is love. The Bible says. But do not forget that God is also holy. Holy, mga kaigsunan, meaning He is set aside. He is special. Na ay mga butang nga dili pwede niya. Na ay butang nga di pwede dawaton sa Ginoo, mauganing na impierno.
kay naay mga butang nga dili gustos Ginoo. He is holy mga pinangga. And the law reflects the holiness of God. Iyang ginapakita kung unsa siya ka pinasahi og dunay mga butang nga di siya gusto og dunay mga butang nga gusto niya. And verse 20 mga kaigsuonan, now a mediator is not a mediator of one but God is one. What does it mean? Okay? Kaya in chapter 19, in the last part mga kaigsuonan, it was, the law is ordained through a mediator. Na mediator ang gitawag nga balaod. Unya ang mediator is not a mediator of one. Di ka pwede mahimong mediator kung isara imong kaistorya. Mahimo kang mediator kung naay duha kabuok na imong ipasabot. So ang balaod kinahanglan mediator ngano man Ginoo mo ni ang imong role Ginoo. Ug ikaw tao mo na imong role. Ang role sa Ginoo muhatag og balaod. Ang role sa tao mutuman sa balaod sa Ginoo mo nang naay mediator. But ingon bang Bible, but God is one. Uy pasabot ani. Morning hinungdan nga dapat dili putlon sa verse. Ayaw gid tanawa nga ang verse 20 kay lahi sa verse 21. Mo nang malibog ka. Kay mura bitog na kalahi-lahi. Isa ra na siya kalimti ra ng verse. Daw pag verse 21 is the law then against the promises of God. So kato na yung gitawag na God is one referring to the promises of God. Meaning, kung ang balaod ng inanglan og mediator kay para muduol sa tao, muduol sa Ginoo, ang promise di na kinahanglag mediator kay nganuman ang saad mga kaigsunan one-sided ra. Wala na nihatag og kondisyon ang Ginoo nga imong buhaton para kumatuman nimo ni ako kang tagaan sa saad. No, saad sa Ginoo is it will be given to you. Ihatag sa Ginoo sa imuha. Ang only condition is for you to believe. Mutuo ka lang kang Jesus Christ. That's the promise. You see? Ang balaod, og di ka matuman, matunglo ka. Ang balaod, og di ka matuman, mamatay ka. Ang balaod, og di ka matuman, sa may tabo sa imuha, may impirno ka. Silutan ka, matunglo ka. But ang saad mga kaigsuonan, wala na inana ang mga conditions. The only thing you need to do is to believe in the Lord Jesus Christ. You see? Now, karon, the Bible says, verse 22, but the Scripture hath concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Wow. Hindutan, no? So, atong makitaan mga kaigsuonan that the law cannot save. And the Bible, the Scripture concluded that all under sin, meaning all have transgressed the law. Kaya ang verse 21, again, ako basahon po padayon, is the law against the promises of God? God forbid. For if there had been a law given, which could have what? Given life, verily righteousness should have been by the law. Munang matingala ko ba? Makana ko sa akong gagalingon ba? Nga Lord, ngano man Ginoo, nga naamang gyapoy mga relihiyon ibabaw sa kalibutan, nga gatuo gyapon sila hangtod karon, nga makaangkon ka og kaluwasan pinagis pagtuman sa balaod, pinagis sa maayong mga binuhatan, ngano man Ginoo. Unsa may hinungdan? Wala nila nabasa ang Book of Galatians, ilang gigisi sa ilang Bible. Matingala gyud ko. Are they not reading their books? And now, nibalik sa kumunahon ang giingon sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Nga ang Diyos, nining kalibutan, the God of this world, not the God of the universe, but the God of this world, hath blinded their eyes. Kinsa ang God of this world? Satan. Mao di ay mga kaigsuonan, nga bisan pag klaro na kay sa Biblia, nga di gid kaluwas ang balaod, ang mayong binuhatan, nganong gatuog yapon sila, kay gibutahan day sila sa yawa. And I hope mawala ang pagbuta sa yawa, og napamay nabutahan sa ato karon mga kaigsuonan. And the Bible says, ato makitaan in verse 22, that God concluded all under sin. Kasi pasabot ana, meaning, ikaw ug ako, kitang tanan, wa tay mga kalahian. Puros ta makasasala. You see? Walay bisag usa ka tawo nga mo kaingon, nga ako, di na ako kinahanglan ng pagtuo, kay nga naman, ako namin natuman ang balaod.
Wala ko nang hinanglang kang Jesus Christ. Nga naman, okay na ko no. The Bible already conclude through the law that all is under sin. Ikaw ug ako wa tay kalahian, puros ta magkasala. Usahay mahukom na atong isig kaingon, higala igsoon, lahi-lahi lang tagsala. Ano usahay, di kaganahan sa tao nga di nimo kapareha og sala. And you judge them, ikaw, daotang kang tao, nga naman, di lang mo parihag sala, pero puros mo magkasala. That's why mga kaigsunan, instead of judging people, and instead of trying to condemn them, we must pray for each other by the grace of God. Anyway, we are all under sin. So, unsa tong trabaho sa balaod? Ang trabaho sa balaod, ipahibalo sa imo nga makasasala ka og nanginahanglan kag manluluwas. Na atong tanawon karon, atong sukdon. Kung mo epekto ba na nga trabaho sa balaod sa tuwa karon. Okay? I would like to ask you to open your Bibles with me in the book of Exodus chapter 20. Atong hinahinayon og basa ang 10 Commandments. O katong tanawon, kani nga balaod nga gihatag sa Ginoo ug ato bagyong ninituman. Okay? Exodus chapter 20, diri nakabutang ang 10 Commandments. If you're there, say amen. Gusto na ako nga kamoy basa, mga kaigsuunan. Unang balaod, verse 3, basa palihog. Thou shalt have no other gods before me. That's number 1. Thou shalt have no other gods before me. Ayaw pagbaton og lahi nga Dios, gawas kanako. Now mga kaigsuunan, anak kasi ko ulit, Pastor, wala naman ko ilaing Diyos, si Jesus Christ raman. Wala naman ko ilaing Diyos. Si Jehovah raman, si Yahweh raman. That is the names that is mentioned in the Bible, Yahweh or Jehovah. Wala po nasayop ang mga saksi ni Jehovah sa pangalang Jehovah. We also use that name. But ang Bible nag-ingon lang nga wala na ilaing pangalan nga gihatag gikan sa langit nga pinaagi niini ang si bisan kinsang mutawag maluwas. Only the name of Jesus in Acts chapter 4, verse 12. Pero ato makita mga kaigsunan, those names are right. But ato makitaan karon, ayaw pagbaton og lahi nga Dios. Nakatuman ba ta ani? Kabalo ba ka? God, mingon kag Dios gani, something that owns you, na nag-iya nimo. Ang Dios, siya ang tag-iya nimo, siya ang magbuot nimo, ayaw tawga og Dios si Jesus Christ kung di dahil nimo sa tumanon. And look at what happened in our time today. Ang tao, gihimo ilang Dios ang kwarta. Ang tao, gihimo ilang Dios ang trabaho. Ang tao, even sometimes, gihimo og Dios ang pag-eskwela. Kaya nga naman, imbis adlaw nga iya sa Dios. So may gibuhat sa tao. Ilang gihatag sa ilang kaugalingon, meaning ay tawga og Dios ang Dios. Nga naman, wa man nimo sa tumana. Siya man kay tag-iya sa imong kinabuhi. Dios good. God good. Siya gyud nagbuhat nimo. Imo kayong kwintahan nimong anak, ikaw ba? Supak-supak ka sa ako gikabuhi di akong panganak nimo. Hapit di ako namatay sa pag-iri nimo. Unya magtubag-tubag ka na ako, imo kayong kwintahan nimong anak. How much more og mangwinta ang Ginoo mga kaigsuonan nga siya mo'y naghimo nimo, mata ginhawa nimo, gikan sa iya, isa lang ka snap sa Ginoo, mapalong imong kinabuhi. So meaning mga kaigsuonan, there are times that we choose other gods. Atong gipili, atong kaugalingon nga Dios, nga naman, mas nituman tas atong kaugalingon. Atong gipili nga ang atong Dios, mga tao, mas nituman tas tao. So igalegson ang unang sugo, wa nimo tumana. Nakasupa ka. Now, number 2 nga sugo, itong basahon mga kaigsuonan. Verse 4, palihog basa, ready, begin. Likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Verse 5. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of thy fathers upon the children, to the third and fourth generation of them that hate thee. Kaduhang sugo. Ayaw paghimo o bisag unsang butang nga kinulit nga susama sa dagway sa bisan unsang butang nga naa sa yuta, naa sa ilalom o naa sa tubig.
ay paghimo og bisag unsang butang, meaning kaning mga kinulit, mga ribulto, mga unsa mang butang. Verse 5, ayaw pagyukbo atubangan nila, ayaw pag-alagad nila, kay ako ang imong Dios nga abubhuan. Nagabisita sa kasalaanan, ngadto sa amahan, ngadto sa iyang mga kaanakan, hangtod sa ikatulo o ikaupat nga henerasyon. Sa inan ka na? Kung muhimo ka ani nga sala, mga kaigsunan, apil sa tunglo, apil sa kasakit, apil sa consequence, ang imong anak, ang imong apo, o ang anak sa imong apo. Fourth generation. You see? Diyos-Diyos or idol. Di ka magbaton og idol or Diyos-Diyos, mga kaigsunan. Kaya nga naman, tanawang Deuteronomy chapter 4, mga pinangga, tanawan ninyo ang Bible, na siguro gid ang Diyos. Nagiingon niya sa pulong sa Diyos. Deuteronomy chapter 4, mga kaigsunan, verse 15 and verse 16. If you're there, say amen. Atong basahon dungan palihog. Ready, begin. For ye saw no manner of similitude on the day that the Lord spake unto you in Horeb out of the midst of the fire, lest ye corrupt yourselves and make you a graven image, the similitude of any figure, flesh, male or female. Diba? Unang Ginoo, pagmatngon mo, pagbantay mo. Kay wa gyud mo'y nakita nga bisan pag unsang purmas dagway sa diha nga naghatag ko sa balaod didto tataliwala sa kalayo sa bukid sa Horeb. Wa gyud ko'y gipakita ninyo nga bisan pag unsang dagway unsang purma ng Ginoo. Kay basin unya inyong hugaw-hugawan ang inyong kaugalingon ug mohimo mog mga graven image, mga imahe, mga ribulto nga susamas dagway sa tao, sa babae man o sa lalaki. That's why bawal sa Ginoo. But mga kaigsoon, atong palahuman, karaan na ng graven image. You see, it is something nga dapat ato nang nahibawaan, sukad-sukad, nagtuon tas pulong sa Ginoo. Karaan na. But ang idol, mga pinangga nga mga kaigsuunan, is anything that takes the place of God. Munang Diyos-Diyos. Bisan pag unsang butang, nga iya unta sa Dios, pero wala nimo gihatag sa Dios. Gihatag nimo sa uban, munang Diyos-Diyos. Wala man siguro ribulto karon, wa man siguro nagyuko-yukbo at tubangan sa ribulto karon. Ang picture dili na siya Diyos-Diyos. Na ko'y picture sa akong asawa, sa akong mama, sa akong anak, sa akong wallet. Na yung mga picture na mos balay, di man to Diyos-Diyos. Ang picture, ang ribulto, kana sa Rizal diha sa plaza, di man na sa Diyos-Diyos, ribulto man na. Ang kanang ribulto, mahimo lang na siyang Diyos-Diyos. Kanang picture, mahimo siyang Diyos-Diyos. Kung imo na siyang yukbuan, imo na siyang alagaran, imo na siyang ampuan, imo na siyang istoryahon, mahimo siyang Diyos-Diyos. Pero bisan pag usa ka dako kay ribulto sa imong balay, gibutang nimo sa imong uluhan, matulog ka, di na sa Diyos-Diyos, hangtod nga di nimo siya ampuan, di nimo siya istoryahon, dili nimo siya alagaran, dili nimo siya halaran. Kayo ang Biblia. Ayaw paghimo og ayaw yukbuoy og ayaw alagari. Kumpletohon na to. Naapoy mga ubang mga born again nga mga pataka ra pugwali nga bawal picture, bawal na, they don't know. Ingon ang Biblia, bawal maghimo og katoy mong gihimo, ayaw alagari, ayaw yukbuoy, ayaw simbaha. Mo to'y bawal. Okay? I hope nasabtan na ninyo. Let us make it clear and be honest in the scriptures. Di ta maghimo-himo og mga istorya, mga kaigsunan. But now, let's go back. Anything that takes the place of God. Muna Diyos-Diyos. Igsoon, ang adlawng Domingo gitawag siya the Lord's Day. Kung Lord's Day, kang kinsa ng adlaw? Kaysa Ginoo mo na ana nimo ihatag. Pero asa man ka sa matag adlaw sa Domingo. You see? Ahamang ka ni paingon. Nang laba mga pastor, gibiyaan sa Ginoo iyang trono sa langit, pero imong labhonon, di nimo mabiyaan? Wa ka na ulaw sa Ginoo? Ay kalain sa ako ay igsuon. Kaya nga naman, dili ni mo madunggan sa palengke. Di ni mo ni madunggan sa imong barkada, sa imong silingan, o magmarites ka dito. Madunggan ni mo ni sa diha nga iwali sa ka pastor ang pulong sa Ginoo. Ay kasuko sa kuha kay mo ni tinuod. Kinsa may musulti sa atua. You see? So ato makita mga kaigsuonan, di nato mabiyaan atong nilabhan, atong hayhayan. Sa adlaw sa Ginoo, sa Lord's Day. So meaning igsuon, ang imong hayhayan, ang imong labhonon, maoy imong Diyos-Diyos. Kay siya ang nakapuli sa imong Diyos. You see?
Usahay ra ba ang kaning Domingo mo ni adlaw nga tig pangaligo, ting suroy, ting adtugmol, igsuon kanang mga lugara, kanang mga dapita mao ang imong Dios. Og ayig ingna nga nakatuman ka nagtuo kas Ginoo, wa ka nagtuman. Duha pa lang ganito. Sakit na paminaw, parahin ba nato ni? Napabaywalo. You see? Ikatulong sugo. Mga kaigsuonan. Verse 7. Ready, read. The name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Ayaw gamita ang pangalan sa Ginoo in vain. Ginoo, pasaylo ako, Lord. Ako nang isulti, Ginoo. Para makadungog mo. Moingon ang mga tao, labi ng mga karaan, agoy! Jesus, Maria, Josep, akumpleto gid ang pamilyas Ginoo. Na si Jesus, na si dalaygon nga inahan Maria, na si San Jose. Jesus, Maria, Josep, imong gigamit ang pangalan sa Ginoo sa walay pulos. You see? Kitag-ukok, oh my G, oh my God. You see? Gigamit nimo ang pangalan sa Ginoo sa way pulos. Mas may pa, mas arang-arang, kabalo mo mga ginikanan, ayaw ninyo i-encourage ang mga bata mamalikas ka ng yawa. Pero kabalo ka, yung slag yawa, ayaw i-encourage anak, kamo mismo ay pagsulti. Pero, kung niingon kag Jesus, Maria, Josep, mas grabe pa ng imuhang ibuhat. Kaya nga naman, katong naghisgot kag yawa, atong makita mga kaigsuunan, ang imong ipasipadaan ang pangalan man sa yawa. Yung kag pisti nga yawa. So, imong ingnan nga ang yawa, pisti siya. So, murag bitog, daotan kang yawa ka, pisti ka. Ana. You see? So, imo pang gibalikas ang yawa. So, murag na, arang-arang pa. Pero, mayroon kag, Jesus, Maria, Josep, ang pangalan sa atong Ginoo imong gibinuangan. Kabalo kang mas grabe na. You see? Kapag na yun, mamalikas na ka. So mga pinangga ng mga kaigsuunan, likay tana. You see? Ayaw gamita ang pangalan sa Ginoo sa walay pulos. And ang tawag sa tuwa, Christian. We bear the name of, kung unsa imong buhaton sa imong kinabuhi, gibear nimo ang pangalan ni Kristo, imo gyapong gibaby ay ang pangalan. Kaya nga naman, nagdadala ka sa pangalan, Christian kung ka. Ikatulo palang pastor sakit naman, murag ang pito, sud na pun. Sud na pun yung pito siguro. Atong padayon na lang. Para mahuman na ni ron. Isaray sakit. Verse 8. Ready, begin. Remember the Sabbath day to keep it holy. Verse 9. 6 days that thou labor and do all thy work. Verse 10. For the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Tiyaw mo ka na, no? Ang Sabado sa una, ang Sabat sa balaod. Grabe sila. Alas 6 sa Biyernes, bawal lang mo trabaho, hangtod sa alas 6 sa Sabado, sa gabi. 24 hours good way trabaho ay. Apil imong mananap, ug na kay bisita, bawal mo sila mo trabaho. Tanan sila, di ka muhaling, di ka magluto, ipahulay. Kanang tibuok, 24 hours, i-dedicate ni mo sa Ginoo, para sa Ginoo. You see? Maski ganit mananap, di nimo patrabahoon. You see? Apil katabang, bawal. Napo na ba yung mga Kristohanon karon manimba sila Domingo, pero ilang mga trabahante, ilang patrabahoon. Di ka pa na mao. You see? So atong makita mga kaigsunan pastor nang ginabuhi magud mi pastor Sabado pastor igsuon wa kay salig sa imong Ginoo di makabuhi nimo. You see? That's why ang atong kinabuhi murag wa gyud alibyo nga naman kay wa tay salig sa atong Ginoo. Na atong makita in our time today before in their time nga 24 hours good para sa Ginoo. Sa ato agay karon nga magsimba ta duha lang ka oras. Wa ray tungas adlaw wa to mahatag sa Ginoo. Ikaupat nga sugo mga kaigsunan wa ta katuman. We have not given the Lord's Day for him. Ang atong gitawag nga ang Domingo gihimo ng tawag family day. Laag day, higaligson that must not be. You see? So I hope by the grace of God atong ihatag sa Ginoo kung unsa ang iya.
The Lord's day is the Lord's, mga kaigsunan. It's not your day. Give it to the Lord. And listen carefully. Matag Domingo, nga di ka makasimba sa imong Ginoo, sultian di ka, nakasala ka. You see? Nakasala ka. You are not right with God. Now, ikalimang sugo. Verse 12. Basa. Mao siguro ang mga tao karon kay 40 pa lang mamatay na kay di ga honor sa ginikanan. Ingon pa ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, honor thy mother and father. Mga anak, ug na pamoy ginikanan, honor them. Pastor, tiguwang naman ko pastor, di naman ko mutuman sa akong mga mamagpapayas. Ang sa Biblia, daily obey, honor. Kaya ang obey mga kaigsunan is gisugo na atong parents in the Lord. And sa itong mga bata who is not yet in the right age. Munang gingon sa Biblia, honor nga naman tananta. Kay bisan pa og 80 anyos na ka, kung buhi pa imong mama 100 years old, you still honor her. Honor him. Kaning honor diri, ang application ni Jesus Christ, pag matiguang na ang imong ginikanan, di nakatrabaho, ang anak, iyang i-honor, iyang gitawag ginikanan, pinaagi sa pag-support niya. In Matthew chapter 15. Pinaagi sa paghatag silang panginahanglanon. You see? Wa man ko niingon mga ginikanan, himuon imong puhunan ang imong mga anak. Pero atong makita mga kaigsuonan nga ang Ginoo nagsugo sa ilang mga anak, sa mga anak nga i-honor ilang mga ginikanan. Especially katong mga dili na makapanginabuhi silang kaugalingon. Support them and respect them. Pastor, gahi man kaya kung mama pastor, gahi man kaya kung papa pastor, mangulata man to pastor, wala niingon ang Bible, honor them if they are good father. Wa niingon ang Biblia nga honor them if they are good parent, if they are good manner. No, the Bible says honor them regardless kung maayo man sila o dautan. You see? I know lisod. But you must honor them. May nga naman. You do it, why? Because you obey God. And I believe mga kaigsunan, daghang mga anak karon nga ilang balikason ang ilang mga ginikanan, di na tumanon ilang mga ginikanan, mga gahig ulo. Igsuon, ingon na bang Bible kung i-honor ni may mamagpapa, tagaan kag taas nga kinabuhi, og, ingon pang Biblia, fruitful nga kinabuhi, ibabaw sa kalibutan. So ang mga tao di ay kanibin ang mga anak, paminaw mga anak. Kanabi taong giingos mga tiguangan, nga ikaw, magsukul-sukul ka sa ako magkamang kas kalisod. Nabi na punto ang mga ginikanan, nga naman, kaya it will bring curse. If you are not right with your father, if you are not right with your mother, it will bring curse to you pag abot sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, gisupak nimo ang sugo sa Ginoo. Mao na, be right with them. San pag unsa kadautan sa imong mama, sa imong papa, be right with them. Kaya nga naman, mahimo kang tabanganan pag abot sa panahon. Kaya akong balikon pagbasa ha. The Bible says, honor thy father and thy mother that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. In figure, that means you will have a long life and a progressive life. Muna saad sa Ginoo. Kung imo silang i-honor. Mga anak, i-honor ninyo yung mga ginikanan. Basin karon sa inyo ha, na mga daghan sa tuwa, dili nila i-honor ang ilang mga ginikanan. Verse, ikapila na ta. Ikaunom. Verse 13. Thou shalt not kill. Ayaw pagpatay. Pastor, murag, daog. Pwede ko pastor, kaya wa ko nagpatay, pastor. Pero yun ang Biblia, nasuko ka sa imong silingan, way hinungdan, nakapatay na ka. Gitawag ni mugbuang ang imuhang isig kaingon, delikado ka sa kalayo sa impierno. You see? Igsoon, ug na kay kapungot, ug pagdumot sa usa ka tawo sa matas Ginoo, nakapatay na ka. Pagyapon ka katuman. Kaysa imong una-una, siguro itong niayong si Mana, nalang kay kailang gilabayag basura ang atbang sa imong balay, may pamamatay ng tahanan niya. Yan ka. You see? Walang nimo gisulti. Pero sa imong kasing-kasing kasala na kas Ginoo. You see? Ikapito. Verse 14. Thou shalt not commit what? Adultery. Bawal na sa Ginoo mga kaigsuunan. We must be a one, married to only one, by the grace of God.
And only one alone. Ngayon po ang Biblia, kung naglantaw ka sa imong isig kaingon, nga dunay pangibog sa imong kasing-kasing, nakapanapaw ka na uban kaniya sa imong kasing-kasing. In John chapter 8, na isa kabaye nga nasakpan nga nangabit, gidala kang Jesus Christ. Ingon pa ni Jesus Christ, kinsa man sa inyo ang walay sala, meaning, kinsa man sa inyo ang wala nakasala susama niya, unang mapunit og bato, ug mulabay niya. Gikan sa pinakadako hangtod sa pinakagamay, nang hawa silang tanan. Nganuman, deep in their heart, nakapanapaw sila apil. Siguro, wala ka nakapanapaw in action, pero nakapanapaw na ka sa imong kasing-kasing ug sa imong unahuna. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, even in this commandment, ikaw ug ako nakasala. Now, another, verse 15, thou shalt not what? Steal, dili mangawat. You see? Tagag kasi pangawat karon, pangawat sa tax, pangawat og panahon, kanang mga trabahante nga maglugtulog silang trabaho, nangawat na sila nga mo. Gisulduan gud kana. Di ba? Ang imong oras gitagaan, gibayaran kasi imong oras, unya tago-tago kasi imong amo. Magwisik-wisik lang og tubig, aya ka nangawat kasi imong amo, nganuman gibayaran ka sa usa ka kwarta nga wa nimo gihaguan. You see, imong timbangan mali, nangawat. And I know mga kaigsunan, daghan sa ato or maybe kitang tanan nakasulay na. Magisugo, unya wa giuling sukli. Kawat man to. You see? Ingnan nimo imong mama nga man, ako'y bayranon ma. Pila man? 300. Nya 30 ra dayto. Unya ug di magtagaan, magsikat-sikat, magilak-hilak, magyud. Di na ko muspila. Kapoy kayo. Kamo na lang eskwela didto. Abi ninyo lalim mo eskwela, kapoy kayo. Hilakan pa bisag 30 ra gud to. 300 di pa ngayo. Nganong 300 man? Para naay pang dear coffee. Pang milk tea. You see? Tingog ang mga kawatan, oh. Bitaw. Bitaw. Sa ato makitaan, mag-amping ta, mga bata, ayaw yun. Ayaw yun. Kabalo mo, paminaw mo pagayo. Kung mangawat mo karon, paninglon ramos Ginoo. Muna, bayri na karon palang daan. You see? Another one, mga kaigsunan. Verse 16. Siyam. Thou shalt not bear what? Ayaw pagsaksig bakak. Og di kasigurado, ayaw na isulti. Meaning, ayaw na pagmaritis sa mga butang, awa kakabalog, tinuod ba o dili. You see? Delikado na. By the grace of God, kabalo na mo ana. And a lot of time, we have represent people sa itong mga kinabuhi. And lastly, ikapulo nga sugo, thou shalt not covet. Meaning, ayaw pangibog. Ayaw pangibog sa asawa sa imong silingan. Ayaw pangibog sa balay sa imong silingan. Ayaw pangibog sa sakyanan sa imong silingan. Nayo sa ka asawa daw to, unya ana siya nga han. Kita kuhan ba gwapo kayong TV sa atong silingan ba? Kuhan gyud 50 inches. Han, di gud pili palit gid dahan. Pait gid ta, sige pait lang kita. Bahala na si paita, paita pamagi. Palit pong bana. Pagkaugbahan han murag naidako kay refrigerator katong Panasonic nga triple door han. Pait gid dahan, di gud pili nga dili. Sige palit ta, palit, sige palit ta. Pagkaugma na pod han nagpa-renovate silahan. Kita po pa-renovate mo da. Pangutang taong bana kay magpa-renovate. Pagka ikapat nga adlaw, anang bana, uy han, mugot malagi ka han. Atong silingan han, naligsan og 10-wheelers han. Patay gyud. Alam bang bana, oh, ngano di makamangitag imong 10-wheelers? Paligis po. Na mo na ibugan man. Bitaw, so ato makita mga kaigsunan, di ta mahimong maibog sa uban. Mahimo tang malipay sa achievement sa uban. You see? It is the best practice. Instead of mangibog, malipay ta. Amen? Kay kung malipay ka sa achievement sa uban igsuon, kuyaw kayo ang blessing sa Ginoo sa imong kinabuhi. You see? So that is now the law, the 10 commandments.
Kanang 10 commandments, wa ta katuman ingon ang Biblia, James chapter 2 verse 10, kung nakalapas kas usa, nakalapas kas tanan. Isa ra ganiha. Basta isa lang kasi piyat. Wa na. Pero ang problema, pastor, di lamang kay isa tanan man. Delikado. Mao na, moabot tas point number 2, atong point number 2 mubo lang kayo. Ang point number 2, nagpahibalo sa tuwa nga ang balaod nagpahibalo nga nanginhanglan gyud tag kaluwasan. Or nanginhanglan tag man luluwas. You see? So, nanginhanglan tag manluluwas. So, ang atong manluluwas kinsa man? Si Jesus Christ. So, ang balaod di ay mubo lang kayong point number 2 ug point number 3 mo kabalaka. Verse 24, the Bible says, wherefore the law was our what? School master to bring us unto Christ, that we might be what? Justified by faith. So, ang balaod di ay kipahibalo sa ato para makabalot ang magkasala ta, mahibala na to nga di nato kaya luwason itong gagalingon, mao na moingon ta, di nako kaya, di nako matuman, di ko kakapot sa pagkamatarong sa Ginoo, unsaon nako. Abot Jesus Christ, sige, ako'y tuman sa balaod para nimo. Uy, akong pagkamatarong, akong ihatag nimo. Sa unsa ba? Tuo lang. So igsoon, ang balaod di ay nagpahibalo na to nga magkasala ta, o ang balaod di ay nagpabalo na to nga nanginhanglan tag manuluwas mo nang gidugang sa Ginoo. Muna karon nga kita nanawag kang Jesus Christ. Wa ka nanawag kang Jesus Christ kay giingnan kang pastor, nanawag kang Jesus Christ kay na-realize nimo nga di gyud nimo kaya ang balaod, ang 10 commandments nga nag-reflect sa pagkabalaan sa Ginoo, di nako makaya, kay di man ako makaya, amang ko dapat, impierno ko dapat, kay di nako makabot, unsaon nako para di ko ma-impierno, kupot kong Jesus Christ. Kay say mutuman para nako ug ang iyang pagkamatarong ihatag nako. That's point number 2. Nanginahanglan ka ba manluluwas ang balaod ng sulti nimo. Number 3. And those who are in Christ are no longer under the law. Kung nagtuon na ka kang Jesus Christ, wa na ka na ilalom sa balaod mga kaigsunan. Kaya ang trabaho sa balaod, dalon ka kang, pero og naa na ka kang Kristo, sapay pulo sa balaod, wala na. Kay nadala naman ka na, fulfill na ang purpose sa balaod mga kaigsunan. You see? You are no longer under the law. And the Bible says, ato makita, verse 25, but after that faith is come, we are no longer under the what? Schoolmaster. Masa itong schoolmaster? Balaod. Now, karon, I will close, pinaagi ninyo. Ako na-explain ang pinakatibukan sa mensahe. Ako sa basahon ang verse 26 o 29. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you have been baptized into Christ, have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Now, karon, ako nang i-summarize. I hope inyong masabtan ni. Importante kay mo na ni siyang pinakamit sa mensahe. Una, ang Ginoo naghatag sa saad kang kinsa to? Abraham. Kinsa ang soul nga tagapagmana sa saad kang Abraham? Si Jesus Christ. Pero wa tay labot kay ang tagapagmana si Jesus Christ man. So kinahanglan ta mahimong maanaa kang Kristo, mahimong in Christ para mahimo tang apil sa tagapagmana. Now, ang gibuhat sa Ginoo para ang mga tao moduol kang Kristo, iyang gihatag ang balaod. Paghatag sa balaod, ang tao na-realize niya, hala, di ko kaluwas ang golingon, dautan ko, di ko kaduol sa Ginoo kay matarong siya. Sadya na-realize na niya, si Kristo ang manluwas, mudawat og mutuo ko niya. Sadya nituo na sa kang Kristo, nahimo siyang in Christ, mauna nga nahimo siyang apil sa tagapagmana, kay nahimo na siyang diha ni Kristo. Munang need ang balaod. Kay kung wala pa ang balaod, dili nimo mahibaw-an nga magkasala ka, dili nimo mahibaw-an nga nanginahanglan ka kang Kristo, o dili nimo madawat si Kristo imong manluwas, dili ka mahimong in Christ, wa kay labot sa saad kang Abraham. You see? So meaning, kitang tanan, daghan ta, pero all of us are one in Christ. Muna ingon niya, wala na'y babae, wala na'y lalaki, wala na'y Grego, wala na'y Hintil, wala na'y Hudiyo,
wala na'y kalahian kay ikaw ug ako kung nagtuo na ka kang Kristo, nahimo na tang usa diha kang Kristo, nahimo tang usa kang Kristo, kay nahimo naman tang kausa ni Kristo, si Kristo man ang tagagbana, kay nausa naman ka kang Kristo, sa diyang nituo ka, apil na ka nga manunod sa saad ni Abraham. Mao nang need ang balaod. Amen? Sabtan ba ninyo? And I hope it is very clear mga kaigsuunan. Pero ang pangutana karon, last na lang, and I will close. Sa unsang pamaagi nako, pastor, mapakita nga tinuod kong nagtuo kang Kristo. Unsaon ako pagkabalo nga ako nana kang Christ. Ano ang verse 27? Kamoy basa palihog. Ready? Begin. Many of you have been baptized into Christ, have put on Christ. Sa unsang pamaagi nga nahimong imo si Kristo, kausa ka ni Kristo, put on Christ. Imong gi sulob si murag sinina si Jesus Christ ba? Jesus Christ murag sinina nga imo siyang gisulob. Gisulob nimo. Pag sulob nimo kang Jesus Christ, nahimo kang kausa kang Jesus Christ mo nang naapil ka sa pagmana. Pero unsa sa Biblia gani? Sa unsang pamaagi nimo masulob si Kristo? As many as baptized into Christ. You see? And ato makita mga kaigsunan, gibalik-balik ni Saint Paul nga ang pagtuo mo'y kaluwasan, wala na'y dugang, pero katong mga nagtuo, kung tinuod imong pagtuo, di na ka magduha-duha magpabautismo, nganuman kay sulubo nimo si Kristo. You see? Di ba? Lain po gayo no, nga moingon ka sa kababae, day gihigugma ti kaday buhaton ako ang tanan para nimo. Sige daw, pakasli ko, ha, di lang. Sa meaning ana, dili tinuod yang gugma. Okay? Yana din tong babae nga, wa good ba? Dili may magpakasal ni Kwan, di may pwede mag-uban, ngano man, di mo tugot ang iyang pamilya. Nga, masuko yung magpapa, dili man iyang asawa, masuko. Para. So ato makita mga kaigsuunan. Kalawa mo? Inana ang gitawag nga nahitabo. You see? So unsa-unsang pamaagi nimo papakita sa Ginoo, Lord, tinuod akong pagtuo. Baptize. You see? Kung ang Ginoo mga kaigsuunan, kaya niya nga giligo ang mga latigo, ang mga pagkulata ug ang dugo para sa imo. Nganong di man nato kaya nga malublob sa tubig para sa Ginoo. And we must follow the right way of baptism. Katong gitudlo sa Biblia, ingon pa ni Jesus Christ, kang Pedro, ay kang James ug kang John, kaya ba ninyong ibautismo, magpabautismo sa susamang bautismo nga ako gibautismuhan? So ang atong bautismo mga kaigsunan is dapat sa susamang bautismo nga gibautismuhan si Jesus Christ. Sa unsang bautismo gibautismuhan si Jesus Christ, ingon pa ang Matthew chapter 30. Sa diha nga nihaw-as siya sa tubig, niabri ang langit ug dunay tingog nga miingon, mao ni akong pinangga nga anak kung diin ako nahimuot kaayo. Sa Biblia, nihaw-as sa tubig. So ang tinuod nga bautismo, gilubong sa tubig, nihaw-as sa tubig. Nga naman, unsa day meaning sa bautismo? Ang meaning sa bautismo, nagtuo ka nga si Kristo namatay, gilubong ug nabanhaw. Ikaw pod namatay ka uban ni Kristo, gilubong ka uban ni Kristo, nabanhaw ka uban ni Kristo. Mao nay bautismo tinuod. Amen. You see? So mga pinangga nga mga kaigsunan by the grace of God. The law cannot save. Dili makaluwas ang balaod. Pero ang balaod may magtudlo sa ato nga magkasala ta. Ang balaod may magtudlo sa ato nga nanginahanglan tag kaluwasan. Pero remember, pag naa na nimo na angko na nimong pagtuo kang Kristo, ay na pagpabilin sa balaod. Adtuan na, tumana na, sundan na si Kristo. Kay by nature, imong matuman sa Kristo, dili nimo masupak ang balaod. Amen. Palihog man nindog tanan. Mga kaigsuunan, maybe nasa tuwa karon diri nga dili pa ka sure sa imong kaluwasan. Or maybe nasa tuwa karon diri mga kaigsuunan nga wa pa ka nabautismuhi. Wa pa nimo giput-on si Kristo Jesus. Gaduha-duha ka sa pabautismo. Kung gaduha-duha ka sa pabautismo, meaning gaduha-duha ka sa imong pagtuo. So igsuon, if you wanted to be baptized, kabalo na ka sa imong angay buhaton, andam kung mutabang nimo. Pwede kang moduol sa kuha, pastor. Saan ang bautismo, pastor?
Pwede ko magpabautismo, Pastor, and I will baptize you. We will make a schedule, and I will baptize you. But igsoon, by the grace of God, starting today, you serve the Lord. Alagari ang Ginoo, simbahan siya. Anong simbahon mo sa pastor? Kaya angayan siyang simbahon. Wala na ilaing rason. Sa mga pinangga nga mga kaigsunan, maybe, na-realize ni mo baga magkasala karon. Atong giusa-usa ang napulo ka sugo, na-realize ni mo, hala bitaw no, daghanan akong mali, oy, tanan man. Anigsoon, I would like to tell you tonight, na parihata. Sa napulo ka sugo, wala gagawin bisag usa na perpekto. Ang napulo ka sugo, ako nasupak tanan. Kung ikaw pod, kabalo ko nga mo, ang kunpugang nasupak ni mo ng napulo ka sugo. Pero usa lang ako masulti ni mo. Kanang atong pagsupak sa napulo kasugo, dapat mutulod sa ato ang mulantaw kang Kristo. Kristo, luwas ako. I-save ko. O kung masave ka karon, mahimo na kang apil sa Saad, kang Abraham, kay mahimo naman kang anaa kang Kristo Jesus. So, uba si Kristo ay pagduha-duha. Baptize, be baptized, and obey the Lord Jesus Christ. Be saved today. And maybe, naay mga Kristohanon karon nga daghan kag na-realize karon nga bitaw no daghanan akong mali oy hangtod karon, daghan kog sayop, daghan kog sala. Duol kang Jesus Christ karon. Kay hugasan kaniya pag-usab pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Kay isa lang ang paghugas sa bautismo. And the rest, ang paghugas ni Jesus Christ is pinaagi na sa iyang dugo. So duol kang Jesus Christ karon, pagpahugas na sa dugo ni Jesus. Mag-amputan after this prayer, you look for a partner if you wanted a partner. Mag-amput, ama niya langit nun, I need you. We need you. Bless this day, bless these people, and bless the message, Lord. Salamat, Lord, sa Book of Galatians, na nagpamata sa mga Ginoo sa daghang mga butang. Thank you, Lord, for helping us to understand all these things. Thank you, Lord, for helping us, Ginoo, nga magmalampuson o mamabungahon ang mga kinabuhi. Pasaylo ami Ginong Dios. Gamita pagid mi Ginoo, wa gid mi mahimo Ginoo gula ka. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong gugma lang kanamo, Amahan. Please bless and empower us. Guide us. And Lord, tabangi mi Ginoo. Nga naman minimo, Amahan, di na mi under the law, but Lord, tabangi mi, nga di na mi mo balik sa pagpakasala. Salamat Ginoo sa imong kayo, imong gugma. Starting tonight, Lord, change us. Help us. Save us. In Jesus' name, Amen. Look for a partner na place. Talk to God. Istoryahan Ginoo.